Ngayon, hindi lang mga kababaihan ang baliw na baliw sa glutathione, pati na ang mga kalalakihan. Si Paul, certified chick boy, magdadalawang taon nang umiinom ng glutathione. Pero higit pa raw sa pagpapaputi ang bisa nito sa kanya. Nagkaroon ako ng case ng mumps. Tinatawag natin Beke. I was advised na pa-check ako. Yun, tingnan nila, na-decrease yung sperm count ko. When I started using glutathione, taking glutathione, talagang after 3 months, nagpa-check ako ulit and then tumaas nga. Ngayon, hindi lang daw ang kanyang katawan ang healthy, pati na raw ang kanyang sex life. Hindi pa yan na-establish. Ibig sabihin, siyempre, kailangan i-test talaga or hahanapin talaga ng paraan para i-prove yon. Mahirap talaga i-prove. Bawat tagatangkilik raw ng glutathione, may kanya-kanyang dahilan kung bakit nila ginagamit ito. Pero lingid sa kaalaman daw ng marami, ayon sa Philippine Dermatological Society, sinisira daw ng mga whitening products ang melanin na siyang nagpoprotekta sa ating balat mula sa mga sakit katulad ng skin cancer. Kasi ina-absorb ng melanin natin, no? Ito mga nakakasama na sun rays. Pero ang higit na nakaka-alarma sa lahat, ang patuloy na bentahan ng mga peke at iligal na glutathione sa mga bangketa at butika. Nung inikot namin ang ilang mga pamilihan sa Metro Manila, business as usual pa rin ang ganitong kalakalan. At sa kabila ng kontrobersya kung saan sangkot ang malalaking kumpanya ng glutathione, tila lumakas palalo ang loob ng mga tindera. Ate, may glutathione po kayo? Glutathione? Oo. Anong klase? Yung capsule. BIFAD approved ba to, ate? Kasi kahit may BIFAD ko yan, may safe din. May BIFAD. Ilang milligrams ate? 1,000. Ngayon, higit pa sa 500 milligrams ang alok ng mga produktong ito. Pwede pang bilhin ng patingi-tingi. Subalit nung ipinasuri namin ang mga ito sa BIFAD, this product is not registered because there is a claim on it, on the label, skin whitener. So skin whitener is not acceptable as label claim for food supplement. ang isa pang nakakabahala, pati raw yung mga nabigyan ng permit ng BIFAD, nagdulot ng kapahamakan sa iba. Nito lamang Hunyo, nagsampa ng reklamo sa BIFAD si Aling Nena, hindi niya tunay na pangalan, dahil sa di umano, masamang idinulot ng glutathione sa kanya. Ayon kay Aling Nena, ang kanyang nabili, may permit daw mula sa BIFAD. Nagkabutlig-butlig ang kanyang katawan at ang inasahan niyang kaputian, hindi niya naasam. Mga 35,000 pesos na gastos ko na walang nangyari, ni kapirasong effect, walang nangyari. Ang masamang epekto pa, every time na parang nagkamot ako ng skin ko, nagkakaroon ng rashes at butlig-butlig na namumula. Makating-makate. Ang pangyayaring ito, malaki ang naging leksyon kay Aling Nena. Huwag nang basta-basta maniniwala talaga sa mga advertisement para hindi ka gumasos ng ganon tapos mafa-frustrate ka lang. Base sa datos, malaking pera ang hatid ng mga skin whiteners. Mabenta talaga sa isang kayumangging bansa katulad natin. Siguro nga'y ganito talaga ang kalakaran. Ang tao, likas na hindi nakukontento sa ipinagkaloob ng Diyos at ng kalikasan. Hindi nagkakasya sa sariling kulay. Sa huli, wala nga sigurong masama sa paghangad ng sa tingin mo'y mas maganda sa iyong nakagawian. Siguraduhin lang na ito'y ligtas at baka mauwi ka lang sa mas masahol pang kalagayan.